Mega love shoutout po sa lahat po ng Tekram community at ito nga po si Rolly TV Vlogs ay magbabalik po pang magbigay po ng konting reaction about nga po dito sa live ni Tatay Tekram at ni Nanay Jack kagabi, di ba? Nagbigay po kasi ng bawat komento o bawat samot-saring komento ang bawat viewers po nila kagabi na sa ilang minuto pa lang po ay nandun na po na nasa 4,000 viewers na po sila, di ba? So yan guys, pakinggan po natin yung live po ni Tatay Tekram at ni Nanay Jack kagabi. Kuya, ang ano lang po namin, kuya, wag kang magkalala o anuman kung masaya ka. Kasi kung masaya ka naman talaga dyan. Diba? Nandun po, sinabi naman po nila ni Tatay Tekram na, kuya, kung masaya ka dyan, okay lang, diba? Dahil gusto lang namin ng closure, diba? Tapos di ba nga sinabi nga po dito sa video na ito na hindi po nila alam kung nasaan kamay po siya o nasa kanino po, nasa kaninong pangangalaga po itong si Batang Kargador, di ba? Dito kasi doon sinabi po ni Tatay Tekram na gustoan ni Nanay Jack na gusto po nila ng closure. So yan guys, dito po kasi ay talagang si Batang Kargador lang naman talaga po ang dapat makasolusyon ng problema na ito dahil nga gusto ni Tatay Tekram na mag-usap po sila ng one-on-one. So yan, patuloy po natin guys. Ba't pa kami aasa na babalik sa amin? Di ba doon pa lang po sa sinabi niya na bakit pa sila aasa? Dapat lang naman Tatay Tekram na huwag ka nang umasa. Kasi nandun na nandun na po yung parang tingin na po namin, tingin ko din po, na hindi na po siya babalik. Kumbaga masaya na po siya sa mga piling ng wakwak o kung nasaan po man siya, kung nakay Francesca po ba siya o nakay Rexy Cruz, di ba? Dapat po mag-move on na kayo. Total siya naman po ay nakamove on na. Masaya na po siya kung nasaan siya ngayon, di ba? Hindi man po natin siya nakikita sa harap ng camera o sa araw-araw na sa bawat araw na galaw niya, nandun naman po na siya nandun na siya sa mga wakwak na patuloy po siyang ginagabayan. Ewan ko po kung yung paggabay po ba sa kanila ay sa kanya, tamang landas po ba, di ba? Tuloy. Ang gusto lang namin, makausap ka, para magkaroon na ng kasi yung may mga titas, especially yung mga nagmahal sa'yo. Di ba nga, sinabi nga ni Tatay Tekram, yung mga titas daw po na especially na nagmamahal sa kanya. Siyempre, especially maraming nagmamahal sa kanya po, di ba? Dati, di ba? Pasa ngayon po, may nagmamahal pa na konti na lang po siguro ang nagmamahal sa kanya, di ba? Ngayon po, ay mga dating nagmahal po sa kanya na milyon, sama na po ng loob at galit na po ang nararamdaman para sa kanya. Kaya sana po mag-move on na kayo. Kasi i-forget nyo na nga po, di ba? Sinabi niya nga po, di ba? Dati po sa kanyang occasion o birthday niya po enjoy the past enjoy the future, forget the past. Di ba? Doon pa lang po alam na natin di ba? Na kinalimutan niya na po kayo. Kumbaga, nag-i-enjoy na po siya doon sa mga wakwak. So, bakit pa natin inaasahan po na babalik pa siya sa inyo? Di ba? Mag-move on na po kayo. Ayahan nyo na po siya. Total, hindi naman niya po kayo iniisip Hindi niya kayo binibigyan ng importansya, di ba? At ang buong Manalastas, binaliwala din niya naman po, di ba? So yan, pakinggan pa po natin ulit. Marami din talaga nasaktan, kuya. Lagi ako nagsasorry. Hindi ko na nga lang kinukumas. Di ba? Kayo na po mismo naglalabas sa bibig ninyo, lagi kayo nagsusorry. Di ba? Sa paghingi po ng sorry sa anak na nagkamali, hindi po palagi. Diba? Once lang po o twice lang po humingi ng dapat sorry sa mga bata o na kung meron man po tayong kasalanan bilang isang ama o bilang mga magulang natin, diba? O bilang magulang, diba? Hindi po natin kailangan ibaba ang ating sarili o maglulumuhod para bumalik o para anong tawag dito sa Kapampangan po kasi irug-irugin o yung suyu-suyuin, hindi na po maganda. Kasi lalo po siyang lalaki ang ulo. Diba? Kagaya po niya, lumaki yung ulo niya, naging spoiled brat po. Dahil din po sa inyo yun. Kaya po naging spoiled brat. So ako guys, hindi ko po binabas si Tatay Tekram dito. Kumbaga nasasabi ko lang po, wag na po kayong magalit sa akin. Kumbaga nagbibigay lang din po ako ng opinion. Dahil pare-pares po tayong nasaktan dito. Diba? So yan, tuloy po natin. Yung mga ninong mo, yung mga nagmamahal sa'yo kasi nga pagka nag-uusap na kami, wala akong masabi kundi puro sorry kasi nangyari yung mga ganyan. Pero ba't mo kasi inayaan yung ganyan Kundi mo inayaan na mangyari yung masama sa'yo, alam mo naman yung masama.
Di ba nga po, kaya nga po niya inayaan yung masama sa kanya dahil nga po pumanig po siya, sumama nga po siya at nagpalason po siya ng utak niya dito sa mga wakwak na ito. Dahil kasi po doon po kasi ay nagagawa niya pong lahat. Kagaya nga po, di ba, yung ginagawa po ni Francesca, sinusundo niya po sa school, pinapasyal niya po sa lahat kung saan niya gusto nitong batang gargador na ito. Di ba? Lahat po ng luho nila. Di ba nga po, binaypas po kayo pagdating sa pera. Di ba? Pinapasaan, binibigyan po sa araw-araw sa Gcash. So, ibig sabihin po nun, talagang kinalimutan niya po kayo na bilang isang ama niya. At itong Francesca naman po na ito, doon po siya nakakuha ng pagkakataon para magawa niya po yung itim niyang balak para dito sa batang kargador na po na ito o na anak-anakan niyo po. Di ba? So, yan tuloy po natin. Dapat alam mo masama. Kabilin-bilin na namin sa'yo magkaroon ka ng bababang puso, humble heart. Di ba po, paano niya pong papasok sa loob-loob niya po o sa puso niya o sa kanyang isip yung humble heart? Hindi niya na po yung pakikinggan. Kasi nga po, pinakikinggan niya na po, ito na nga po mga wakwak na kasama niya. Kasi po, hindi na po nila balak isoli sa inyo o i-surrender man itong batang kargador na to. Nandun na po kasi lahat Nagagawa niya na po yung lahat. Nandun na nga po, di ba? Kayo na po nagsabi na nahuli niyo po, nanonood ng isang site na gano'n, di ba? Napapagbigyan po kasi yung luho niya po, kumbaga, lahat po ng kagustuhan niya o ng luho niya, gagawa niya. Di ba? Pinapabayaan po siya kung ano yung kagustuhan niya. Di ba? Kasi nga po doon, easy money lang po lahat. Di ba? Sumunod lang sa tama. Ayan. So, yun yung consequences ng mga hindi mo pagsunod sa mga magulang na gusto. Yun na nga po yung consequences, Tatay Tekram Yun po yung consequences na ginawa niya na hindi na po kayo pakinggan at hindi na po sa sumunod sa inyo. Diba? Nakita na naman po natin kayo mismo na nagsabi, lumabas sa bibig ninyo, yung consequences po na mangyari. Yun na po, nandito na po lahat Diba? Nandun na po lahat yung hindi na siya makikinig sa inyo, na hindi na siya babalik sa inyo. Pero kayo po ay patuloy kayong umaasa. Patuloy yung sinasaktan yung puso ninyo, diba? Nadadamay na po si Nanay Jack sa mga issue po na ito, diba? Na patuloy po kayong winawasak o patuloy po kayong sinisiraan nitong mga wakwak na ito. Nandiyon po yung pagpo-post, pati pamilya po ni Tek Porin, yung anak ni Tek Porin, yung anak po ni Tek Jun na namatay na po, nadadamay na po. Marami na po nasasangkot dito sa issue na to, di ba? Kaya nga dapat sa inyo po, mag-move on na po kayo. Huwag nyo na pong asahan, huwag nyo na pong pakita dito sa mga wakwak na ito na hanggang ngayon umaasa at patuloy kayong umaasa na babalik itong batang kargador na ito sa inyo. Wala na po, sarado na po yung utak ni Dave. Dahil nga po nilasyon na po nila. Di ba? Huwag na po kayong umasa kasi kayo din naman po yung masasaktan. Diba? Hindi po kayo makakamove on. Yung pagmamahal po na binibigay nyo kay Dave, bigay nyo lang po dito sa mga anak po ninyo. Diba? Kung namimiss nyo po itong si Dave, o bigay nyo na lang yung pagmamahal kay Kuya Luis na mas deserving pa po kay Kuya Luis. Diba? Tapos sinabi nyo pa po dito, mas magaling matbibo at merong naibibigay na saya si batang kargador sa inyo at gumagawa ng effort sa mga video ninyo at saka mga bawat mission ninyo. Diba? Magagawa din po yan ni Kuya Luis at ng mga anak ninyo pagdating ng araw. Maghintay-hintay lang po kayo kasi bata pa po yung mga anak ninyo. Nandiyan naman po si Kuya Luis para gumabay kung ano man po yung iniwan ni batang kargador sa inyo na pangangalaga dito sa mga kapatid niya po na mga anak ninyo. Kaya-kaya pong gawin ni Kuya Luis yan. Di ba po? Huwag niyo pong sabihin na si Kuya Luis po na kahit na po sabihin natin na mahihayin, pero nandun pa rin po yung care niya sa inyo. Di ba nga po, kaya nga po siya humingi ng sorry sa inyo. Di ba? Dahil alam niya pong may mali po siyang nagawa. Di ba? Pero andun pa rin po yung pagmamahal ni Kuya Luis. Di dapat bigyan niyo na lang po ng 100% yung pagmamahal na mas deserving pa para kay Kuya Luis. Di ba? Huwag niyo na pong asahan itong batang kargador na to kasi kayo, initsapwera na po kayo. Hindi nga po siya nagtitik sa inyo, hindi nga po kayo kinakamusta, di ba? So dapat move on na rin po.
para sa inyo din naman po yung sinasabi din namin mga viewers at mga commentator dyan. Di ba? Dahil ayaw namin kayong nakikita na nasasaktan at nadudurog at inaalipusta at binabagsak po nitong mga wakwak na ito. Di ba? So ganun lang po yung mga sinasabi dito na dapat po ay alam nyo din po yung mga damdamin na mga nagmamahal sa inyo. So yan guys, ang idadagdag ko lang po dito sa ating mga reaction, sana po Tatay Tekram, kung halimbawa po na gusto nyo pong mag-usap o kausapin nyo si Batang Kargador o si Kuya Dave, mag-usap na lang po kayo in private. At saka huwag nyo na po babanggitin sa live nyo po itong Batang Kargador na to, para hindi na po kayo nasasabi at pinagtatawanan nitong mga wakwak na ito. Kasi kaya po kayo tinitira o pinagtatawanan itong mga wakwak na to dahil patuloy po kasi kayong naghihintay at umaasa. Di ba po? Yun lang po yung masasabi ko dito sa konting reaction po na to, at sana po, di ba, makinig din po kayo sa mga kapwa namin viewers o depender o kung sino man po yung nakapaligid sa inyo. Di ba nga, number 1 na nga po dyan si Tek Poren na pinagbabawalan na po kayo. Sana pakinggan nyo din po yung mga hinaing na nagmamahal at patuloy na nagmamahal po sa inyo. Di ba? Huwag nyo na pong ayahan. Na, kasi pag ginagamit nyo pa po o napatatapit nyo po sa live po ninyo itong Batang Kargador na to, lagi na lang po nilang sinasabi na ginagamit nyo pa rin po si Dave at pinagkakakitaan nyo rin po. Diba? Kaya nga po nabubutasan tayo dito dahil din po kasi sa mga ginagawa po ninyo na umaasa kayo, na patuloy kayong umaasa na babalik po. Mag-move na po, ayaan nyo na po siya. Kung napunta na po siya doon sa mga devil o mga wakwak na ito na malapit na yung mga dapit hapon, ipabayaan na po natin sa kanila. Total, nandiyan naman po si Kuya Luis at ang mga anak nyo. Doon na lang po, mag-focus na lang po kayo sa bawat mission po ninyo. At least, hindi po kayo mabuboring, hindi po kayo malulungkot, di ba? Nandun niya, nagagaya niyan, nandiyan na nga po si Ate Karen na tumutulong po sa inyo sa vlogging, di ba? Focus na lang po kayo. Doon na lang po, hindi ko po kayo binabas. Kumbaga nabibigay lang po ako ng opinion ko at para sa mga nakakaraming nagmamahal din po sa inyo. So yan guys, maraming salamat po and God bless po sa inyo. At magpapasalamat na lang din po ako kay Tatay Tekram, kay Nanay Jack, at kay Tek Poren, special po kay sa buong family Malalastas, kay Nanay Inda, kay Tatang Pio, di ba? So maraming salamat po and God bless po.